Magandang umaga sa ating lahat. Ako si Aaron John M. Lumbang. Ito ang aking daily devotion para sa araw ito. At ang tatalakayin natin paksa ay faith and resilience. Ang scripture naman po ay galing po sa James chapter 1, verse 2 to 4. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produced perseverance. Let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking anything. Tignan natin ating mga teaching para sa araw nito. So, una, effective leaders demonstrate resilient joy. So, una, tignan natin ang definition, no? Ano nga ba yung resilient joy? Resilient joy yung type of joy na naranasan mo na parang hindi nawawala kahit madami kang problema na naranasan sa buhay mo, daming pagsubok, daming challenges, nakakaramdam ka pa rin ng kasiyahan, no? So, despite na siguro dinadumog ka ng mga problema, lagi ka nang pinapalibutan ng mga problema, pagsubok, sa ganun, masaya ka pa rin, no? Kasi yung joy mo, it's not anchored in material things, material wealth. Hindi siya nakabatay sa pera mo, hindi siya nakabatay sa kalagayan mo, o kahit anumang mga material bagay, mga bagay sa mundong ito. Kundi, nakaangkla ito sa Diyos natin, sa Panginoon. And definitely, this type of happiness, no? This joy is a peaceful type of joy na alam mong aalagaan ka, alam mong safe ka, and everything that happens to you is within the will of God and with aiming for your own benefit rin. So, mahirap talaga malungkot pag yun yung mindset mo. Sunod, effective leaders demonstrate faith in God. So, in the context of family talaga, no? Resilient joy, mapapansin yan. Kasama na rin doon na mapansin dito na yung faith, resilience of your faith in God. So, when the leader of the household holds great faith, has integrity, no? In God, in this sense, visible to sa mga miyembro ng pamilya talaga. Sa lahat ng miyembro, mapapansin nila, ba't parang hindi siya nawawalan ng faith sa Panginoon. Parang lagi na siya masaya. Ang unang makakapansin talaga ng mga tao malapit sa iyo, you are basically acting out or leading through example, no? Mapapansin niya na it will burn through their mind na ba't parang lagi na lang siya masaya or lagi na lang siyang kahit may problema, hindi naman problema. So, it burns into their mind na why does he always have faith? Why is he always so calm? Why is he always so thankful? No? Mapapansin to ng lahat ng mga members sa pamilya mo, kaibigan, member ng pamilya, na at sa ganun ma-influensyan sila sa paano mo pinapakita yung personal relationship mo in God. So this confidence na in God leads them to also search or also ask about God. Sunod, effective leaders demonstrate perseverance. Okay. Yung sinasabi dito na perseverance, yung steadfastness, no? When you maintain faith, when you keep faith, when despite problems, when despite setbacks, you maintain your faith. You are steadfast, no? You hold on to your faith well. So, pag nakikita talaga ito ng mga tao, nakaka-influensya talaga yan, no? Kasi may mga tao na kahit ano man mangyari sa buhay nila, parang hindi sila apektado. May mga kakilalang tao na gano'n, na lagi lang masaya. At syempre, nakakapagtaka rin na parang pag nag-open up sila, may mga problema. Naghihingi sila ng mga prayer request, pero in the end, they're happy or joyful, no? At sa ganun, bilang mga pagiging leader ng family, no? When you do so, when you show this great amount of faith, this great amount of perseverance, this steadfastness in God, na you influence others. And sa tuwing naka-influence ka ng tao sa bagay na yun, ikaw yung nagiging modelo nila, ikaw yung nagiging pinaka-example nila, archetype, na why they believe in God, yung naging dahilan nila, naging example nila, ikaw yung pinakaunang magiging modelo nila bago nila mahanap si Kristo bilang example, no? So, ikaw yung maalala nila at sa ganun, magkakaroon ng spiritual maturity tayo sa mga ganung problema, no?
sa mga problema na dinadanas natin, sa mga pagsubok na dinadaanan natin, dapat nakikita natin na isa itong paraan o tsansa, pagkakataon para hindi lang mapatunayan, matest rin yung faith natin. Sa ganun makikita natin yung mga butas-butas na tayo nagkakaproblema, saan tayo nahihirapan, at sa tuwing nasasubok yung faith natin, nagiging daan to para sa spiritual maturity, no? To become complete. Hindi ka mahuhubog. Hindi mo malalaman kung magaling ka kung hindi ka gumagawa ng paraan kung wala kang sitwasyon para patunayan na hubog ka na, no? So yun lamang. Salamat sa pakikinig at mabuhay.